taon muling hinarap ng Pangulo ang sambayanan para sa kanyang huling State of the Nation Address o SONA. Her Excellency Gloria Macapagal-Arroyo. Naging maanghang ang ilang bahagi ng talumpati ng Pangulo. Binalikan ang kanyang mga kritiko. To those who want to be president, this advice: if you really want something done, just do it. Do it hard. Do it well. Don't pussyfoot. Don't pander. And don't say bad words in public. Those who live in glass houses should cast no stones. Those who should be in jail should not threaten it, especially if they have been there. At muling ipinida ang kanyang mga naisakatuparang pangako. The state of our nation is a strong economy. When I step down 6 years from now, this will be my 10-point legacy. Sa inaugural speech ng Pangulo noong 2004, inilatag niya ang kanyang 10-point agenda. Ito raw ang magiging pangunahing programa niya habang siya'y nasa panunungkulan. Tinawag ding Medium-Term Development Plan o Beat the Odds ang programa. Sa susunod na taon, graduate na ang presidente sa pagkapangulo. Para suriin ang naging performance ng Pangulo base sa kanyang 10-point agenda, inimbitahan namin ang ilang eksperto. Bagsak o pasado kaya ang kanyang grado sa pananaw ng mga eksperto? I shall have balanced the budget by collecting the right revenues and spending on the right things. Ang una sa listahan ng 10-point agenda ng Pangulo, balanced budget o ang pagkakaroon ng balanseng pondo. Ibig sabihin, dapat pantay ang gastos ng pamahalaan sa kita nito. Sa ilalim ng balanced budget, ginawang mas masinop ang pagkolekta ng buwis, kaya lumaki ang pondo ng gobyerno. Kaya pasado raw ang Pangulo sa aspetong ito. Dahil nagkaroon naman siya ng political will, no? Na doon sa, at least doon sa VAT, siguro 50 out of 100. Mula 2001 hanggang noong nakaraang taon, pataas ang nakokolektang buwis ng gobyerno. Pero kahit na tumaas ang kita ng pamahalaan, di hamak na mas malaki naman ang gastos nito. Kaya malabo raw magkaroon ng balancing budget dahil nagkakaroon ng tinatawag na budget deficit o ang pagkakaroon ng mas malaking gastos kaysa sa kita. Mula humigit kumulang 250 billion pesos na budget deficit noong 2001, umakyat ito sa 1.2 trillion pesos noong 2008. Para mapunuan ang kakulangan sa budget, nangungutang ang pamahalaan ng pondo mula sa foreign lending institutions. At kapag malaki ang utang, malaki rin ang interes na binabayaran. Mula humigit 2 trilyong pisong pagkakautang noong taong 2000, bumoble ito sa humigit 4 na trilyong piso ngayong taon. Dahil ang malaking bahagi ng pondo ay inilalaan sa pagbabayad ng utang, marami raw sa mga serbisyo ng gobyerno ang hindi na paglalaanan ng tamang pondo. Noong napansin ko, talagang nakalimutan niya ang edukasyon, nakalimutan niya yung health, at nakalimutan rin niya yung infrastructure. Pagdating sa tamang paggastos ng pondo, bokya raw ang grado ng Pangulo. Malaki ang karaiban niya doon sa plano sana na halos by this year, halos wala ng deficit. At saka next year naman, zero deficit. Ang kaso, next year baka 200 plus pa deficit. So, kung titignan mo yung objective na yun, zero ang grade niya. Sa unang agenda, bagsak ang Pangulo para sa pananaw ng eksperto. Considering that almost may global recession and almost 3/4 of the entire world are suffering from a global financial crisis, tayo naman na-upgrade pa yung ating credit rating because of a good management in our budget, no?
Hangad kong makapasok sa eskwela ang bawat bata, may sapat na lugar sa silid-aralan at may computer sa bawat aralan. Sunod sa 10-point agenda ng Pangulo ang edukasyon. Pagsisiguro na mabigyan ng sapat na edukasyon ang lahat, pagtatayo ng school buildings, at paglalagay ng computer sa bawat high school. Naibigay ba ang mga pangakong ito? Ang 8 taong gulang na si Kamar, naghahanda na para sa pagpasok sa eskwela. Hirap man sa buhay, nagsusumikap si Kamar na makapasok araw-araw. Minsan din nakakabaon. Pero kahit walang baon, papasok ako. Hanggang makapagtapos lang ako. Para makatulong sa magulang. Kasi nahirapan na sila. Ayon sa Department of Education o DepEd, tinatayang nasa 2 milyon ang hindi nakakapag-aral. 30%. Kasi pag tinignan mo sa ngayon yung ating participation rate, yung ating mga gaano karaming bata ang nasa eskwela na dapat sana 100%, no? Yun ang ating tinatawag na target sa Millennium Development Goals. Dati itong basketball court, sa sobrang dami ng estudyante dito sa Baseco compound, gumawa dito ng mga makeshift classroom. Pero sa sobrang dami pa rin ng mga estudyante, kinailangan pa rin na magkaroon ng 2 shift ng klase. Ayon sa MTDP o Medium Term Development Plan, plano ng Pangulo na magtayo ng 6,000 silid-aralan bawat taon o aabot ng humigit kumulang 60,000 silid-aralan sa kanyang termino. Nasa halos 70,000 na ang naipatatayo. 90% ang dapat nating ibigay na grado sa kanila kasi na-achieve nila yung gusto nila at mas maganda, mas maayos pa, no? Kaya lang, ang problema mo lang dito is hindi lang naman school building ang kailangan mo eh. Yung mga teacher naman natin, gaano karaming teacher ang meron tayo at gaano karaming mahuhusay na teacher. Kabilang sa edukasyon ang pagbibigay ng computer sa lahat ng high school sa bansa. Ayon sa DepEd, sa halos 6,000 high school sa bansa, mahigit 4,000 na ang nabibigyan ng computers. Kulang rin naman yung ating mga ginagawa para matuto talaga ang mga tao ng paggamit ng IT. So, nasa mga 50% lang. Pasado ang Pangulo sa edukasyon base sa ipinangako nito. We are doing our best, no? We're trying to cover every aspect that we can cover para lahat ng mga bata ay pumasok sa paaralan at makatapos ang kanilang pag-aaral. Tama na ang mano-manong pagsusuma ng boto. Automated elections, isa rin ito sa mga ipinangako ng Pangulo. The Commission awards to your joint venture the contract for the procurement of counting machines. Mukhang all systems go na ang automated 2010 elections. At sabi ko nga kanina, so far so good. Ilalagay mo yan sa passing, mga 85 siguro. Kung nag-intervene sana ng Malacanang ng mas maaga, lalo na rin bawas sa budget, hindi nagkaroon ng ganitong ipitan sa oras. Despite napakaraming mga kontra, napakaraming nagsasabi na hindi sila naniniwala na kaya natin yung full automation, no, pinilit natin na magawa yan. The network of transport and digital infrastructure on which my government embarked in the last 3 years will have linked the entire country. Transportation and digital infrastructure ang pang-4 sa 10-point agenda. Sa transportasyon, ibinid ang Strong Republic Nautical Highway o ang roll-on, roll-off. Ayon sa Department of Public Works and Highways, kumpleto ng Western Nautical Highway mula Maynila hanggang Dipolo. Yung Nautical Highway natin, particular na yung Western Nautical Highway at yung Central Nautical Highway, malaki yung naging impact dun sa transportasyon natin sa buong bansa. 80% final grade ng Pangulo sa transport infrastructure. Ang digital infrastructure naman, saklaw nitong 329 million National Broadband Network Project.
Pero dahil sa mga aligasyon ng katiwalian na nauwi sa malaking eskandalo noong 2008, hindi natuloy ang proyekto. Hindi rin natuloy ang cyber education program dahil sa kontrobersiya sa NBN-ZTE. Dahil sa mga hindi na isakatuparang proyekto, bokya raw ang grado ng Pangulo. Broadband network, zero yun, no? Wala namang network na naitayo yung gobyerno. Dahil may kontrobersya doon, no? With the intention of the President, no, with that digital infrastructure, makikita mo naman na ginawa rin naman natin lahat ng ating magagawa. Kung susumahin, 40% ang ibinigay na marka ng Pangulo sa transport at digital infrastructure.